Hi, isang magandang araw sa inyo. Sa mga hindi nakakilala, ako nga pala si Mark Fernando, mangyan ng Occidental Mindoro. Ngayong araw ay samahan niyo ako. Maglalakad tayo sa mga kapal na yelo patungo sa aking trabaho. Kahit hanggang sa ngayon nga, hindi pa rin ako makapaniwala na yung mga napapanood ko sa social media, ngayon nararanasan ko na. Alam kong hindi magiging madali sa umpisa. Pero ganoon naman talaga, di ba? I feel blessed kasi yung bansang pinapangarap ng iba, narating ko na. Dito sa Canada, literal talaga yung pinagpapala, lalong-lalo na kapag ka-winter. Magpapala ka talaga. Nung nasa probinsya pa ako, di man lang sumagi sa isip ko na someday, magpapala ako ng yelo. Sipag nung kasama ko. Whew! Nice weather. Well, of course, sa mga taga rito, normal na tong gantong mga eksena. Kung iyong mapapansin yung mga bata, kita mo't naglalaro pa. Pero hindi naman tayo pwedeng sumabay sa trip nila. Abay, kaya namang grabing lamig baga. Isa pa sa mga nagustuhan ko dito, hindi sila mga isnabero. Bigla na lang silang umingiti kapag nagkatinginan kayo. Tapos sasabihin sa'yong, "How are you?" Wow. Di ba ang sarap sa pakiramdam kapag mayroong nangangamusta? Lalo na sa mga taong hindi mo pa kakilala. Minsan kasi ang salitang kamusta ay nakakakaba. Dahil ang kasunod niyan, malamang, utangan ka na. Real talk yan ng mga OFW yung katulad ko. Na kapag hindi mo sila napagbigyan, magtatampo na sa'yo. Ang akala kasi nila, pinupulot mo yung pera dito. Ganon din yung mindset ko dati nung ako nasa Pinas pa. Akala ko dati, pag nasa abroad ka, magiging milyonaryo ka na. Paano ba naman kasi, puro mga bongga yung post nila. Kumakain sa mga masarap na restaurant at pumupunta sa mga magagandang pasyalan. Pero nung nakapag-abroad na ako, doon ko lang siya lahat naintindihan. Nasa likod ng mga larawang masasaya, ay nandun ang pagod at pangungulila. Tunay ngang iyong malalaman pag naranasan mo na ang kanilang kalagayan. Ngayon nga kung inyong makikita, marami mga bulldozer na gumagala. Sila yung mga mayat mayang naglililis ng kalsada. Dahil sa kapag ganito kalakas yung snow, napakadelikadong mag-drive talaga. Kung iyong ikukumpara, maswerte pa rin yung lugar namin kumpara sa ibang part ng Canada. Dahil dito, linggo lang ang bibilangin, yung mga yelo na yan ay matutunaw na. Dahil sa ibang part, halos kalahating taon, hindi pa tunaw yung mga yelo nila. Kung iyong mapapansin, napakababaw lang yan. Kung ikukumpara mo sa ibang probinsya na halos matabunan na yung sasakyan. Kaya kung tuloy-tuloy yung snow, wala kang magagawa kundi maglakad talaga. Dahil bukod sa wala tayong lisensya, wala rin tayong sasakyan, di ba ka? Basic lang itong mga gatong lakarin kumpara sa akin. Dahil sa probinsya namin, halos ilang oras din ang lalakarin papunta sa aming bukirin. Naalala ko pa, kapag sa ibang baryo ay may piyesta o may kasalan, apay kahit ilang kilometro ay lalakarin, may sayaw ka lang. Nasanay na rin naman ako mag-isa. At sa mura kong edad, natuto na akong tumayo sa sarili kong mga paa. Nice. Kaya kung ano man yung mga pagsubok na nararanasan ko ngayon, baliwala na yan dahil matagal na akong sinubok ng panahon. Wow. Alam kong hindi ako nag-iisa dahil kasama ko ang Panginoon. Yun, malapit na tayo. Sakto yung oras natin, meron pa tayong 10 minutes allowance. So almost 40 minutes na lakad. Whew! Tiis lang lamig. No-chase tayo eh. Ganun talaga. Kasama sa ano yan. Sa blessing ni Lord. Palagi mong tatandaan na bilog ang mundo. Lahat ng mga bagay ay pwede magbago. Pero wag na wag mong kakalimutan kahit nasaan ka man ngayon na ang lahat ng mga biyaya mo ay galing sa Panginoon. No. Kaya't wag mong limitahan ang iyong sarili dahil pagkasama mo si Lord, nagiging posible yung mga bagay na hindi mo akalaing mangyayari. Kaya ikaw kung may nais kang hingin o nais marating, atin mo sa gawa na may kasamang panalangin. Dito na tayo guys. Ayan, nag-timing tayo. Ayun, nakarating din. Success. Nilalalit. At kung nagustuhan mo ang video na to, don't forget to like, share, and follow. Maraming salamat sa'yo!